Yan, bibisitahin natin yung ginawa kong mini Predator last Friday pa last week. In-install natin siya for leak test na rin bago yung testingan. Ayan, dito lang sa room na to. Hindi ko naman na ipakita kung saan ko nalagay. So titingnan natin ngayon. Ayan, nandito siya. Yan, para save. Inilagay ko siya doon. Ayun, yun. Ayan. So, yan, titingnan natin kung wala na siyang singaw. At saka kung ano yun talagang nagpermanenteng output sa kanya. Ayan. So, ayan, pakita natin dito. So, ito. So, ayan, 2,000 pa rin. Ayan, 2,000 PSI pa rin. Ang laman ng tank, ayan, makikita nyo. Ito yan eh. Ito yan, yung binuo natin. Nilagyan natin ng power plenum the last time. So, yung output niya, ayan talaga, 1,000 talaga. So, mag-a-add pa tayo ng, ano yan, dadagdagan natin yung output niya ng konti. Ayan, kasi hindi na pa pwede yung magsisetting ka kagad. Sa laki ng power plenum, ayan, no? Ito siya. Sa laki ng power plenum, 10 barrel extension niya. Sakto naman. Yan, ito yan. Barrel extension. Yan. Kaya yan may marking ng ganito. Kasi dati, dyan siya nakatornilyo. Yan may bolt dito. Tapos yung bolt dito. So, wala naman siyang singaw. Pero kailangan magkakalas tayo ulit ng regulator para madagdagan natin. Magawa natin ito at least 1.5, 1.4 to 1.5. Sinukat ko yung kanyang yung before tayo maglagay ng power plenum kung ano yung kanyang 715 yung kanyang muzzle velocity, yung kanyang pellet velocity. Yan, inana natin yon, tinesting natin. So nilagyan natin dito ng chrono. So naging siya, naging 800 plus siya, o 800 something, di ko na matandaan. So ayan, ito siya. Ano natin, nilayo ko just to see the looks. Ayan, yan ang itsura niya kapag nilagyan ng power plenum. So ito na yan. Ito na yung tank niya. Kung mapapansin nyo, humaba. At nilagyan natin ng barrel extension. Kasi hanggang dito na lang yung barrel. Dito, so mas mahaba na yung tank. Hindi malalagay yung silencer. So, kailangan talaga ng... Kaya doon, sa mga kumukuha sa akin ng power plenum, make sure na enough yung haba ng unlet. O gawin natin, isama na natin yung barrel extension para ando na kagad. Paglagay mo dyan, and then magla-adapt ka rin dito ng barrel extension para humaba na siya. So, yun na lang. Nakita kong problema, mababa na lang, kulang na lang output. After nitong maitaas natin yung output niyan, so good to go na yan. Kita nyo naman, walang kasingaw-singaw. Yung nilagay natin 2,000, ayan, 2,000 pa rin. Mula nung Friday pa yan. So, ngayon is Tuesday na. So maganda yung result niya. So, wala na tayong alalahanin dyan problema. So, okay na siya. Kasi dito lang naman tayo. Magtatanggal tayo nitong rail. And then, tanggal yung barrel. Ito namang regulator, dito lang tayo magkakalas. So wala tayong magagalaw na may o-ring. Maliban lang dito sa regulator. Siyempre, tatanggalin natin yan. Pero yun pa rin. Ayan, pag nakapagdagdag tayo ng disc, so meron tayo rito, ito ay dadagdag natin sa kanya. Dito sa regulator natin. Para sure tayong umangat, tumaas.
So malakas na siya ngayon. Yung 800 FPS malaki na itinaas. So dahil yan sa power plenum. And then makikita natin ang laki pa na makakapag-adjust tayo. Kasi 1,000 PSI pa lang. So gagawin natin siyang 1.5. Yun, kuha na yung kailangan nating ano dyan, yung kailangan nating FPS nung ano. So okay na yun. So ngayon pa lang nararamdaman may recoil na ng konti. Medyo nagre-recoil na siya kasi nga may power plenum na siya. So dadagdag na lang tayo ng output para makuha natin yung tamang ano. Total na test na natin siya para sa possible leak. Wala naman talaga. So matatag kahit i-stock mo siya sa ng medyo matagal, let's say 1 month o gano'n, 2 weeks, sigurado tayong hindi magkakaroon ng hindi siya magbabawas ng hangin. So that's it.